Sinagot ng Panginoon yung panalangin natin. Amen. Na merong ulan. At yung mga pagsagot ng Diyos sa panalangin natin, sana hindi maging obstacle para hindi tayo magpunta sa simbahan. Amen? Dahil pag naging hadlang yung mga blessing ng Panginoon na dapat maging mas malapit tayo sa Kanya, ay yun ang intensyon niya sa atin para lalo tayong hihingi sa Kanya, lalo tayong magpapasalamat sa Kanya. Huwag tayong gumaya dun sa siyam na merong ketong na hindi na bumalik para magpasalamat. Kaya isang malaking pagpapasalamat natin na matagal na nating inihingi sa Panginoon na, Panginoon, bigyan mo po yung mga lupa namin na magkaroon ng tubig. At kapag patuloy na yung agricultural products natin, lahat tayong maapektuhan nun. Kapag meron silang harvest, merong ibibigay na baon sa mga estudyante. Magkakaroon tayo ng maraming customer kasi meron na silang pinagkukunan ng kanilang mga livelihood. Kaya lahat tayo apektado. Kahit wala tayong mga farm, ay maapektuhan tayo ng pagsagot ng Panginoon sa pagkakaroon natin ng ulan. Kaya kaninang madaling araw, umulan ulit. Naramdaman ko yon. At nung nando dun, ngayon, lumabas ako, ang bait-bait ng ating Panginoon. Ama, maraming salamat dahil sinusupply mo yung aming pangangailangan. Lalo kaming magiging makulit sa iyo para magpasalamat na magkaroon kami palagi ng buntis na puso sa pagpapasalamat sa iyo. Kaya, Ama, tanggapin mo po yung aming buhay. Tanggapin mo yung pagkakataon na binigay namin ngayon na hindi po namin ginamit ang schedule na ito dahil ito ay pag-aari mo na schedule. At amin pong binibigay sa iyo ang mga oras na ito. Nawa hindi masayang. Nawa ay ang focus namin ay bakit ba kami nandito sa iyong tahanan. Kaya salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ganun na lang yung pagpapahalaga natin sa Diyos. Ganun na lang yung kilatis natin na siya ang pinakamataas na presyo sa ating buhay. At ito ay hindi galing sa sarili natin. Nagkaroon tayo ng desire, pagnanasa, nagkaroon tayo ng dito sa puso na overwhelm tayo at nakita natin ang true worth ng ating Panginoon. At ito ay regalo ng Diyos sa atin. At kung aasahan natin yung naturalmente natin, ang naturalmente natin ay yung hindi naghahanap ang tao sa Diyos, sabi sa Romans 3:10. Ang sabi sa Romans 8, ang tao ay kailanman ay rebelde. Yung nakalagay doon, hindi niya hahanapin ang Diyos, lalo pa siyang magre-rebelde. Yun yung kalikasan natin. Pero merong regalo na binigay ang Diyos sa atin at namamangha tayo hanggang ngayon at yun ang nagtitrigger sa atin para palagi pa tayong magpasalamat. Salamat po, Panginoon, sa mga ganitong ginawa mo sa akin na pag-aralan din natin na pinalitan mo, Panginoon, yung not guilty na katayuan namin na dati merong nakapataw sa mga ulo namin na kami ay mapaparusahan ng walang hanggan, pero nabago ang sentensya namin, nabago, Panginoon,
ang atensyon mo sa amin na ngayon ay pagmamahal na ang pinaparamdam mo sa amin, hindi na ang iyong puot. At ito ay nanggaling sa labas na nangyari sa ibang lugar na bago ang verdict sa atin. At yun ang pinagpapasalamatan natin. At isa pang pinapasalamatan natin ay yung buhay natin nag 180 degree na umikot. Kapag sinabi nating 360, ano yung sabi, paano yung ikot ng 360? Balik ka pa rin sa masamang katayuan. Ayan, nagkaroon tayo ng 180 degree na ikot, na nag-about face tayo, na dating in love tayo sa kasalanan, tapos nagkaroon tayo ng totoong repentance, nagkaroon tayo ng 180 degree na pagbaling ng ating buhay. Kaya Major, ano naman kaya yung next na ating pag-uusapan? Ano naman yung regalo na binigay ng Diyos sa atin? Sabi dito sa Luke 16:11, "If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?" Sabi sa Luke 16:11. Tapos nagtanong ako, kung hindi daw tayo maayos mapagkatiwalaan sa mga material na bagay dito sa lupa, hindi tayo naging maayos, paano pa na pagtitiwalaan tayo ng Panginoon sa true riches? At nagkaroon ako ng katanungan, ano yung tinutukoy ng Panginoon kapag sinasabing true riches? At merong ipinagkatiwala sa atin na true riches, ito ang tunay na kayamanan. Ito yung maganda na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ito yung ginawa niya tayong manager para sa true riches na ito. At kailanman ay palagi tayong manager, hindi tayo magiging owner. Kasi yung manager ay meron lang ipinagkatiwala sa kanya. At ano itong true riches na gigrant sa atin para ito yung aalagaan natin, ito ay ating iingatan, at itong true riches na ito ay dahil manager lang tayo, hindi ito galing sa atin. Panibagong bagay na naman ito na ang tinutukoy dito ay true riches, na ito ulit yung pinadaan sa buhay natin, na sana habang pinapadaan ng Panginoon itong true riches na ito, ay i-grab natin. Huwag natin palagpasin na hindi natin totally na-enjoy itong true riches na pinapadaan ng Diyos sa atin. Kaya, salamat nagtatanong kayo, Major, ano ba itong true riches? Kahit hindi kayo nagtatanong. Kaya, meron yan. Itong true riches na ito ay meron tinutukoy. At sabi pa sa binasa ni Dabeng, ang tunay niya pong pangalan ay Herlina, meron siyang binasa dito. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong. Galing saan? Biglang dumating galing sa langit.
ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Merong dumating, merong dila na apoy na dumating. At ano itong dumating? Ano itong starting line na ito? Ano itong ipinanganak? Ano itong parang umpisa? Ito yung dakilang era na merong nag-umpisa, kaya yung iba pinagdiriwang nila ito na Pentecost Sunday. Pero hindi na natin pwedeng ulitin pa na maghintay tayo na mangyari yung Pentecost. Dahil yung hindi yung Pentecost mismo yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, merong naganap na doon ang umpisa na dumating, nag-arrive. Ano itong nag-arrive na ito? At ito yung pinag-uusapan natin na regalo, na ito na naman yung pupuno sa atin. Ito na naman yung mag-i-invade sa ating mga buhay, na lahat na kahit na anong sulok ng ating buhay ay maganda na i-allow natin na ang lahat ng mga sulok ng ating buhay ay hayaan natin na ma-invade itong minsan may mga sulok tayo ng ating bahay na hindi natin pinapupuntahan. Diba? Pinapapasok nyo ba ako sa lahat ng kwarto nyo? Hindi naman. Pero wag nyong gagawin yun sa Panginoon. O wag nyong gagawin sa etong umpisa ng era na ito raw yung malaking pagbabago na from Old Testament to New Testament, yung era ng mga 10 utos at nagkaroon ng era ng bagong tipan, at ito yung era na napakaganda na merong lumapag sa mga tao, at ito ang makikita natin na ang presence ng Holy Spirit. Kaya masasabi natin na yan yung ginamit ko na versikulo na nagsasabi na again, galing ito sa labas. Kaya magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil palagi niyang inaalaw na hindi tayo karapat-dapat, na hindi tayo dapat nabigyan ng regalong ito. Pero patuloy niya pa rin na pinapaulanan tayo ng presensya ng ito na tinutukoy. At sabi pa sa 1 Corinthians 6:19, sabi doon, hindi baga ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. Amen? Ang katawan natin ay hindi matatawag na templo kung walang presence ng Holy Spirit. Kaya ganun na lang dapat na alagaan natin itong katawan natin. Hindi porke spiritual na tayo ay pabayaan na natin itong physical na katawan natin. May reason pa rin siya. Bakit dapat nating alagaan? Ano ba ang dapat gawin sa ating mga katawan? Mag-exercise ba tayo? Ano ba ang kakainin natin? Ano ba ang
pangangalaga na dapat nating gawin sa ating mga katawan, meron siyang reason. At ang reason niya, kasi ang katawan natin ay dapat panahanan para matawag na templo ang ating katawan. Para matawag yan, merong presensya ng Holy Spirit. Kaya, huwag nating ibaliwalain yung tamang pangangalaga ng katawan natin. Ilang oras kang natutulog, CSM? Dapat 6 hours. Si Michael Jordan, 6 hours din eh. Pag hindi daw siya makatulog, nagdadunk siya. Hindi siya nagbibilang ng tupa. Nagbibilang siya ng dunk para antukin siya. Kaya, gaano tayo katagal matulog? Kaya yan din yung isang paraan kung napapangalagaan ba natin yung ating katawan. Kasi templo yan ng banal na Espiritu. At hindi siya matatawag na templo kung walang presence ng Holy Spirit. Without the Holy Spirit, ang katawan natin, our body is empty. Meron ako dito na isunod mo. Nakita ko lang yan sa Facebook eh. Basahin nyo. Ano ba yan? May bilis. Hindi ko pa pinapakita eh. Anong basa nyo dyan? Empty. Tapos, babawasan lang natin ng isang letra, empty pa rin. Bawasan mo ulit ng isang letra, empty pa rin. Bawasan mo ulit ng isang letra, empty ulit. Bawasan mo pa ng 2 letra. Ayan. Anong tawag dyan? Empty pa rin. Ang ating buhay ay hungkag. Meron siyang vacuum. Meron siyang kahit anong puno niya ng anumang mga bagay, parang jigsaw puzzle. Kala nyo kumpleto na lahat yung pyesa ng jigsaw puzzle, pero meron pa ring korte na hindi lumalapat doon sa larawan na binubuo ninyo. At ang korte na yon ay dapat korteng Holy Spirit. At kahit anong ilagay natin doon sa buhay natin, ay empty pa rin tayo. Kaya nagtataka tayo bakit maraming tao ang walang direksyon ng buhay, maraming tao na naghahanap ng kaligayahan pero hindi pa rin sila masaya. Sabi ko, pwede naman tayong maging masaya kahit hindi tayo iinom ng alak. Kahit walang hinebra na doon, pwede namang sumaya. Kahit walang karaoke, pwede tayong sumaya. Dahil ang tunay na kaligayahan ay kapag nag-invade na ang Holy Spirit sa ating buhay. Our body is empty without the Holy Spirit. At nasubukan nyo na bong maglagay ng pinpoint, halimbawa yung aming bahay doon sa Ansiray, naglagay kami sa Google Map ng pinpoint para malaman na ito yung aming lugar. Kaya pag mag-GPS kayo, ipasok nyo lang yung Emma Sampilo. Makikita nyo ito pala yung lugar ni Emma doon sa mga Sampilo, doon sa
Iling Island, nag-pinpoint. Ang tawag doon, pint. Yung merong aspile, itutusok nyo at yun yung lugar. At ano ang mga pinpoint ng Holy Spirit? Nasubukan nyo na ba na ma-acupressure? Inaaral ng mga gumagawa ng acupressure, yung iba acupuncture. Yung acupuncture gumagamit ng karayom at hindi lang basta tinutusok yun sa likod ng katawan natin. Merong mga point na dapat yun lang ang tamaan kung ano yung gusto mong gumaling sa atin. Kaya kapag ito yung point na tinamaan, ay yun yung gagaling sa atin. Kaya ang Holy Spirit, merong mga pinpoint kung saan nasaan siya. Ang sabi dito sa John 16:44, no one can come to me. Naintindihan niyo ba yon? Walang lalapit sa Ama. Hindi kayang lumapit ng tao sa Ama. No one. Walang makakalapit sa Ama unless the Father who sent me draws him. Hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, nasa sanlibutan pa tayo, nasa gitna pa tayo ng mga bisyo natin, ang Holy Spirit ay kumikilos na. Hindi tayo lumapit sa God the Father in our own. Tayo ay gidraw ng God the Father para lumapit tayo sa Panginoon. Unless, kaya makikita natin dito, ang Holy Spirit nauna na sa atin. Bago pa lang pumunta si Apostol Pablo sa Damasco, nandun na ang Holy Spirit before. He is before us. He is ahead of us. Kaya dapat nating ikatuwa yan, na dapat nating magpasalamat tayo na niluluto na ang ating buhay dahil andun ang Holy Spirit na nasa una natin. Yan ang kanyang mga lugar. At sabi naman dito sa Acts 1:8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is upon you. Asa na naman ang Holy Spirit? Gaganahan tayong mag-witness. Magiging powerful tayo na witness. Bibigyan tayo ng karunungan habang nagwi-witness tayo, habang dinidiscuss natin ang gospel, ang tungkol sa nakita natin sa Panginoon, yung mga naranasan natin sa Panginoon. Kapag binabahagi natin ito, yan ang green signal ng Panginoon na mas lalo niya tayong pauubayaan na magkaroon ng banal na Espiritu. Sabi diyan, the Holy Ghost is come upon you. Galing siguro sa taas yan, upon us. At dito naman sa sinabi sa John 14:16, I will ask the Father to give you another helper to be with you always. Kanina, ang Holy Spirit upon us. Ngayon, ang Holy Spirit with you. Ang
original po na salita dyan ay parakletos. Ang ibig sabihin nun, help alongside. Merong mga salita na dapat nating huwag makalimutan. Ang parakletos, huwag nating kalimutan dahil malalaman natin na katabi natin ang Panginoon. Nasa kanan natin siya, nasa kaliwa natin ang Holy Spirit. He is always with us. He is with us. Dito sa Romans 8:9, you, however, are not under the control of the human nature, but under the control of the Spirit. Since God's Spirit lives in you. Amen. Diba? The Holy Spirit is in us. Ano ang gusto nyo? Magtatrabaho ang Holy Spirit from outside, inside? O magtatrabaho ang Holy Spirit from inside to outside? Mas maganda yon na ginagawa niya yung construction niya sa atin from inside, o kung ano man yung mauna, ay nagtatrabaho siya sa ating mga kalooban, sa ating, kaya nakita natin, nasa loob siya, nakatabi natin siya, nasa taas natin siya, nasa harapan natin siya, maaaring nasa ilalim pa natin ang Holy Spirit o nasa behind ang Holy Spirit sa atin, dahil sabi ng Panginoon na ang kanyang attribute, He is omnipresent. Kaya kahit anong lugar ay pwede mong lagyan ng pinpoint na nandoon ang presensya ng banal na Espiritu sa atin. At kung hindi man natin nararamdaman, walang problema sa Holy Spirit. Wala sa kanila ang problema. Basta ang katotohanan ay hindi magbabago na nandyan ang presence ng Holy Spirit. Hindi sa provider ng Holy Spirit ang may problema. Kaya kung ganyan ang Holy Spirit na niregalo ng Diyos sa atin, how can we maximize the Holy Spirit? Paano natin yung lahat ng potential ng Holy Spirit ay ma-grab natin. I-grab natin, huwag nating sayangin yung pwedeng gawin ng Holy Spirit habang meron siya pang gagawin na hindi naman mauubos. Yung gagawin niya sa atin ay i-maximize natin. Huwag nating hayaan na nabubuhay tayo na hindi natin nakuha yung kota na Holy Spirit na nakadesenyo sa atin. Huwag natin. Dahil bawat isa sa atin ay merong nakakota. Meron tayong lahat na dapat nating maranasan ng presensya ng Holy Spirit. Kaya, mga kapatid, i-maximize natin. Huwag tayong magpatuloy sa mundong ito na nakikipaglaban tayo na tayo lang mag-isa. Huwag nating ubusin yung energy natin. Gamitin natin yung lakas ng Panginoon. I-stretch natin yung lahat na kaya nating ma-stretch sa magagawa ng Holy Spirit sa ating buhay. Paano natin ito mamamaximize? Sabi sa John 3:8, ang ating Panginoon, ang kanyang sinasabi dito ay Holy Spirit. The wind blows where it wants.
You hear its sound, but you don't know where it comes from or where it is going. Kaya ang Holy Spirit, hinalintulad niya sa hangin na huwag nating i-underestimate ang pwedeng gawin ng hangin. Kung walang hangin yung gulong ng ating sasakyan, hindi tayo makakaalis sa lugar. Kung walang hangin, yung jackhammer, hindi niya matitibag yung mga makakapal na simento sa ating mga karsada. Kung walang hangin ang eroplano, hindi sila makakalipad. Kung walang hangin, makita natin ang tsunami, kung gaano siya kalakas ang kanyang magagawa. Minsan naranasan natin yung Ursula, kung gaano kalakas ang pwedeng gawin ng wind. Ito ay pwede niyang gawin sa buhay natin. Amen ba? Ako, excited ako dyan na hindi pa ubos yung ibibigay ng Panginoon. Kahit retire na, meron pa rin gagawin ang Panginoon. Hindi mauubos yung power ng Panginoon. Huwag nating lilimitahan ang pwedeng gawin ng banal na Espiritu. At itong banal na Espiritu na ito, it is the present Himself ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya, bakit ako malulungkot? The Holy Spirit is there. At doon sa John 3:8, makikita natin, hindi pala natin pwedeng kontrolin ang hangin. Hindi natin siya pwedeng ilagay sa box at kulungin natin siya. Dahil ang Holy Spirit ay meron din siyang sariling pagpapasya. Hindi tayo ang nagpapasya para sa Holy Spirit. Siya ang sovereign. Siya ang kung gaano ka-sovereign ang Diyos, ganun din ka-sovereign ang presence ng Holy Spirit. Hindi natin siya pwedeng utusan. Hindi natin siya pwedeng kontrolin. Ang pwede lang natin gawin ay ihanda natin yung ating sarili natin. Ihanda natin ang ating sarili kapag gumalaw ang Holy Spirit. Kaya minsan sinasabi ko sa praise and worship, basta yung skill lang ang inyong paghandaan. Kahit sa brass band, paghandaan nyo yung skill. Pag-aralan nyo yung kanta. Pag-aralan nyo mga tipa kung paano pukpukin. Pero maghintay tayo kung paano ibe-bless ng Panginoon yung ating ginagawa. Ang part natin ay magsunog tayo ng kilay, so to speak. Meron tayong gagawin. Therefore, paano natin ma-maximize? Sabi ni Pablo, I therefore urge you. Ano daw yung urgent na gusto ng Panginoon? Sabi ni Pablo, I urge you, sabi sa Romans 12, offer your body as a living sacrifice. Yan po ang pwede nating gawin. Lagi nating ihanda ang ating sarili na naka-offer sa Kanya. Laging nakaladlad sa Kanya, nakapresenta sa Kanya. Meron kaya sinabi niyan, yung living sacrifice, may tendency tayo na umalis sa ibabaw ng altar. Huwag tayong aalis sa ibabaw ng altar. Yan ang urge
urgent na gusto ng Panginoon sa atin. Paano natin mamamaximize ang Holy Spirit kung hindi tayo nakapwesto na gusto ng Panginoon sa atin? Do you want to maximize the Holy Spirit? At sabi niya dito, be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. How can we maximize? Next mo nga. Paki-next mo nga. Next mo ulit. Yield. Yield. Dapat lagi nating ilagay yung sarili natin na nakikita tayo. Minsan, kapag tumatawid kayo sa mga intersection, alam nyo na ngang major road, hindi muna kayo mag-yield. Ang gagawin nyo, dediretso kagad kayo. Kaya kalimitan ng mga nagbabanggaan dahil dyan sa nasa minor street ka na nga, hindi ka pa nag-yield. Hindi ka nakikita. Hindi ka nakikita ng Holy Spirit. I-yield natin palagi. Panginoon, pinapaubaya ko ang aking buhay. Makita mo ba ako, Panginoon? Eto, naka-yield ako. Paano natin mamamaximize? Ito yung meron akong figure dyan, o para pasahan tayo ng bola. Dapat nakapwesto ka, nakaporma ka na ibibigay ang bola sa iyo. Nagtataka tayo bakit hindi tayo bigyan ng bola. Kasi hindi tayo nakaporma. Meron akong bola dito. Marunong ka ba sumalaw? Para hindi ka antukin. Okay. Babato ko kay Nanay Criselda. Marunong ka sumalaw? Hindi nakahanda si CSM. Hindi kanyang forma. Ayan dyan. O yan. Halika dito, Paulo. Nag-basketball ka ba? Halika dito. Ayan. Yan. Very good. Oh, wow. Dali, marunong ka. Hindi pwede na kahalo klik. Dapat ay... Pare! Oh, handa si pare. Oh. Oh, balik mo, pare. Sakto lang ha, sakto ha. O, tatakbo mo. Hey. Pare, kaya ko yan. One hand. Be filled with the Holy Spirit. Ang sabi diyan, let the next one. Next one. Let God have the ball in His hand. Always. Minsan hawak natin yung bola, wala tayong ginagawa. Hayaan natin na hawak ng Diyos yung bola. Kaya para ipapasa niya sa atin. Minsan wala sa Kanya yung bola. Dahil hinihintay niya tayo na pumwesto. Hinihintay niya tayo na pumwesto. Hindi tayo nakapwesto. Palagi nasa atin yung kulang. Kulang tayo para ibigay
ng Diyos yung bola. Panginoon, hawak mo ang bola. Eto, nakahanda na ako. Ang aga kong magsimba kahit na umuulan, handa ako na magsimba. Eto, nasa prayer meeting ako, Panginoon, hawak mo ang bola. Kumanti ka sa akin. Andito ako, nagbigay ako ng tithes, kaya naghihintay ako, Panginoon. Hawak mo ang bola para i-release mo ang pagpapala mo sa akin. Umakto tayo, pumwesto tayo na nagawa natin yung ating mga ginagawa. Nagbasa ako ng Bible, nag-memorize ako ng Bible, nakikinig ako ng iyong mga salita. Panginoon, hawak mo ang bola. Kumilos ka sa aking buhay. Gawin mo ang iyong gusto sa aking buhay. Nagawa ko na yung aking part. Kaya